Nang traidorin ka ng sarili mong bansa, pipiliin mo bang tiisin ito o pagbabayarin sila sa dugo? Bilang pinakakinatatakutang sniper team sa Marine Corps, 2 araw at 2 gabi nang nagtatago sina Bob Lee Swagger at spotter niyang si Donnie Fenn sa Ethiopia. Matapos ang mahaba at nakakabinging paghihintay, sa wakas ay namataan nila sa 8X scope ang kanilang kakamping convoy. Ngunit nakapwesto na rin ang lokal na armadong puwersa gamit ang mabibigat na sandata upang harangin ito. Wala nang oras para mag-aksaya, mabilis na sinuri ni Donnie ang bilis ng hangin at distansya, habang agad namang tinutukan ni Swagger ang mga target bases sa mga numero. Dalawang eksaktong putok. Agad nabura ang banta. Ngunit nang akala nilang naging maayos ang misyon, biglang dumagsa mula sa likuran ang malaking puwersa ng kalaban. Kaagad inayos ni Swagger ang kanyang pwesto. Pinabagsak ang machine gunner gamit ang isang putok, saka sinundan pa ng isa pang bala upang mapatay ang driver. Dahil sa nakamamatay na husay ni Swagger sa headshot, hindi na nangahas pang sumulong ang mga kalaban. Napilitan silang tumalon palabas at magkubli. Pagkatapos ay naglabas sila ng mga mortar at sinimulang bombahin ang gilid ng bundok. Kahit hindi nila alam ang eksaktong pwesto ng sniper, may lamang sila sa isang bagay: napakalakas na firepower. Habang papalapit ang mga sumasabog na bala, agad tumawag si Swagger sa command para humingi ng tulong. Umaasang magpapadala ang headquarters ng fire support. Ngunit hindi kailanman naging makatarungan ang digmaang ito. Wala man lang pahintulot mula sa UN. Paulit-ulit na tumatawag si Swagger, ngunit iniutos ni Colonel Isaac Johnson na putulin ang komunikasyon. Shut it down. They're highly trained men 8 kilometers inside a country we are not supposed to be in. I'm sure they'll get out just fine. Agad lumikas ang command at binura ang lahat ng bakas ng kanilang operasyon. Nang wala ng sagot mula sa itaas, doon tuluyang naunawaan ni Swagger at Donnie na pinagtaksilan sila ng sarili nilang bansa. Ngunit huli na ang lahat dahil nagpadala na ang kalaban ng armadong helicopter na walang tigil sa pagpapaputok sa buong lugar. Bago pa man sila makakilos, tinamaan si Donnie ng ligaw na bala. Habang pinapanood ni Swagger na mamatay sa kanyang harapan ang kanyang kapatid sa laban, nilamon siya ng matinding lungkot at galit. Kaya hinugot niya ang mabigat na baret at pinaputukan ang helicopter. Ngunit kahit sunod-sunod ang kanyang putok, hindi pa rin niya ito matamaan at sa halip ay nabunyag pa ang kanyang sniper position. Habang patuloy na papalapit ang helicopter sa tuktok ng bundok, napilitan si Swagger na pakalmahin ang sarili. Tinutukan ang pinakamahinang kritikal na bahagi nito at pinakawalan ang isang perpektong putok sa drive shaft. Agad nawalan ng lakas ang helicopter at nang bumagsak ito, doon lamang nakatakas ng buhay si Swagger. Makalipas ang ilang araw, ang commander na nag-utos ng pag-atras ay bigla na lamang pinaslang ng isang misteryosong sniper. Ngunit matapos tuluyang mawalan ng tiwala at pag-asa, pinili pa rin ni Swagger na magretiro. Isinama niya ang kanyang aso na si Bruce sa kabundukan at namuhay ng tahimik malayo sa mundo. Ngunit maaaring natakasan niya ang digmaan. Ngunit sa huli, hindi niya natakasan ang kapalaran.